Ay nako, talaga naman. Simula pa lang ng araw ko, malas na agad. Sino ba naman ang unang makikita ko? Abe, di yung dalawang taong nagpapasakit sa ulo ko. Lagi na lang may problema tong Rowena na to sa atin, Nay. Parang pinaglihi sa tinta ng pusit eh. Bakit naman sa tinta ng pusit? Ang itim po kasi ng budhi eh. Loko ka talaga, Joyce. Ang dami mo talagang alam. Hayaan mo na nga. Wala naman tayong mapapala kung papatulan natin siya. Yun na nga, Nay eh. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. Pero ganyan ang trato niya sa atin. Ay, kung di lang sana masama ang pumatol sa matanda eh. Joyce, wag ganyan, anak. Hayaan mo na. Bili na lang tayong pusit. Gusto mo? Magandang umaga po, Aling Rowena. Walang maganda sa umaga. Grabe naman ho kayo. Positive vibes lang po kasi kayo. Para pumasok ang swerte sa negosyo nyo. Tignan nyo ho kasi ang mukha nyo. Para na hong... Ngiti lang kasi, di ba ho? Nananadya ba kayong mag-ina? Tanungin nga kita, Iha. Anong nakakatawa? Nangaasar ba talaga kayo? Rowena, huwag ka namang mambintang agad-agad. Nagtitinda lang naman ho kami katulad nyo eh. Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo eh. Anong wala? Nangaasar kayo eh. Sino ba namang matino ang magtatawanan sa harapan mismo ng pwesto ko, aber? Naku Rowena, sobra ka naman. Hindi naman tungkol sa yung pinagtatawanan namin. Nag-uusap lang kami ng anak ko tungkol sa ibang bagay. Wala kang dapat ikasama ng loob. Ganon ba? Bakit parang ako ang pinipintasan nyo? Huwag niyo nga akong gawing tanga. Aba, hindi ka naman namin pinipintasan. Kung may narinig kang hindi maganda, baka nagkakataon lang. Kaya wag nang mainit ang ulo mo, Rowena. Madalas kayong ganyan. Lagi kayong ganyan kapag dumadaan dito. Pakiramdam ko talaga, ako ang pinag-uusapan nyo. Hay nako, Aling Rowena. Delulo ka naman ho kasi palagi. Wag ganun. Kasi hindi lahat ng nakikita mo laban sa'yo palagi. Yan po ang tatandaan nyo. Anong dilulo? Minumura mo ba ako? Lumayas nga kayo rito! Malas kayo sa negosyo ko! Nakakasira ng araw ang presensya nyo. Pwede ba na kung pupunta kayo sa pwesto nyo, sa kabila na kayo dumaan at wag dito? Nakakaperwisyo kayo ng paninda. Naipasensya na, pero papatulan ko na talaga tong matandang to. Hoy, Aling Rowena, ano ba kasing dahilan at masyado kang triggered sa amin ng nanay ko? Tantanan nyo kami pa-victim ka eh. Ikaw naman ang nagsimulang magparinig. Magbago na ho kayo. Marami pong nasisiraan ng bait dahil sa inggit. Ba't sinong inggitera, ha? Gusto niya yata ng gulo eh. Joyce, anak, tama na yan. Halika na. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Hindi, Nay. Nangaano talaga tong matandang hukluban na to eh. Napaka-inggitera. Lagi tayong inaaway wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. Ako? Matandang hukluban? Aba ineng, tingnan mo nga yung itsura mo sa salamin. Di hamak naman na mas maganda pa ako kesa sa'yo. Ba't hindi ka lang pala inggitera? Ambisyosa ka rin. Ikaw yata ang hindi tumitingin sa salamin eh. Tignan mo nga yung mukha mong puno ng wrinkles at blackheads. Joyce, anak, tama na yan. Hayaan mo na siya. Kung kasiyahan niyang paringgan tayo, pabayaan na lang natin siya. Wala na tayong magagawa dyan sa magaspang na pag-uugali niya. Aba! Sinong magaspang ang ugali, ha? Kayo nga dyan ang pinagtatawanan ako? Tapos ako pa ngayon ang magaspang ang ugali? Ako pa ngayon ang palalabasin ninyong masama? Aba, hindi naman yata makatarungan yon. Talaga ba, Aling Rowena? Hindi ba't ikaw ang nagsimula ng gulo? Ikaw ang nagpaparinig sa amin na nagmamagaling kami. For your information po, Aling Rowena, matagal na po kaming magaling. Baka po ikaw dyan ang hindi magaling kasi may sakit ka sa pag-iisip. Masyado kang praning na kesyo pinagtatawanan ka namin. Kung hindi ka lang kasi sana chismosa at inggitera, baka naging magkaibigan pa ho tayo. Abay, kung kayo rin lang ang magiging kaibigan ko, salamat na lang. Wag ho kayong mag-alala. Hindi rin naman ho namin pinangarap na maging kaibigan kayo. Kaya quits lang. Kung ako sa inyo, intindihin niyo na lang po yung mga paninda niyo na makarami kayo ng benta. Tara na po, Nay.
Ganon? Napakatalas talaga ng dila mo, bata. Hindi pa ako tapos sa inyo. Joyce, tandaan mo yan. Ano po bang gusto niyo mangyari? Gusto niyo po bang palakihin to? Kasi kung oo, sabihin niyo na para tapos na tayo. Ngayong ginigigil mo ko, talagang papatulang kita matanda ka eh. Joyce, tama na yan. Hindi na natin kailangan tong pahabain pa. Tara na, umalis na tayo rito. Hindi, Nay. Di mo po ba narinig? Pinagbabantaan niya na tayo. Oo na, tama na. Tara na, anak. Hindi nyo pa ako lubusang kilala. Hindi nyo ako kaya. Sige, subukan nyo lang. Anak, wag nang patulan ng ganyan. Wag kang magpadala sa init ng ulo mo. Hayaan mo na lang siyang magnit-ngit mag-isa dyan. Pero Nay, hindi na tama to. Hindi na ako papayag na lagi na lang tayo ginaganito. Oo, pero minsan, ang pinakamagandang laban ay ang hindi tinutuloy. Tara na. Sige, umalis na kayo! Basta tatandaan nyo, hindi ko to palalampasin. Kaya humanda kayong mag-ina kayo! Tinalikuran na nga ng mag-ina ang nooy ng gagalaiti ng si Aling Rowena. Hindi nila alintana ang mga galit na sigaw at banta ng matanda. Simula kasi nang dumating ang mag-inang sina Aling Gladys at Joyce sa kanilang bayan, tila naging malamlam ang bentahan ni Aling Rowena ng mga gulay. Dati-rati, halos hindi magkanda-ugaga si Aling Rowena sa dami ng mga mamimiling tumatangkilik sa kanyang pwesto. Pero ngayon, ang mga paninda niya ay naiiwang halos hindi nababawasan. Samantalang ang mga paninda ni Gladys at Joyce ay laging nauubos, halos araw-araw. Kaya naman gano'n na lamang ang matinding pagkainis ni Aling Rowena sa mag-ina. Pakiramdam niya, sinadya ng mga ito na agawin ang kanyang mga suki, na dati-rati sa kanya lamang bumibili. Hindi niya matanggap na tila bumaliktad ang sitwasyon. Ang dati niyang mga suki, ngayon ay mas pinipiling mamili sa mga bagong dating. Para sa kanya, parang ipinagkanulo siya ng mga tao sa kanilang bayan. At ang mga dahilan ng lahat ng ito ay sina Gladys at Joyce. Alam mo, Nay, nasobrahan na talaga yung si Aling Rowena, no? Dati nagpaparinig lang siya sa atin tapos ngayon, sinisita na talaga tayo. Wala naman tayong atraso sa kanya. Hayaan mo na, anak. Gaya nga ng sinasabi ko palagi sa'yo, hindi sa lahat ng oras aayon sa atin ang panahon. Pero hanggat maaari, piliin pa rin nating maging positibo sa buhay. Sabi nga, if life gives you lemons, make lemonades. Sa bagay, Nay, tama naman ho kayo. Pero kahit na maasim yung si Aling Rowena, hindi ko siya gagawing lemonade, no? Nakakadiri. Pambihira ka talagang bata ka. Niliteral mo naman eh. Isa ang asim na mukha niya sa tuwing nakikita niya tayo eh. Mas maasim pa nga yata siya sa lemon. Ay naku bata ka. Ewan ko sa'yo. Ang dami mo talagang alam. O siya, kaya na ang tricycle. Mag-tricycle na lang tayo at gabi na. Delikado na sa daan. Sige po, Nay. Buti na lang naubos ulit yung mga paninda natin, no? Doon na lang tayo bumaba sa may ihaw-ihaw, Nay. Para makabili na rin tayo ng ulam. Parang gusto kong kumain ng inihaw na balon-balunan sa kaisaw ngayon eh. Siya, sige. Ikaw ang bahala. Buti na lang, laging malakas ang benta natin, no? Kaya nga, Nay eh. Kaya nga ikaw, ha? Huwag mo nang patulan yung si Rowena. Baka mamaya, tayo pa ang makarma. Imbis na makabenta malugi tayo. Oo na nga po, Nay. Pipilitin ko po. 10:00 ng gabi nang matapos kumain ng mag-ina at maglinis ng katawan. Pumwesto sila sa harap ng isang altar kung saan may anitong kahoy na naroroon at sa harap nito ay 7 kandilang puti. Lumuhod silang dalawa sa harap ng altar at hinawakan ang kanilang mga suot na medalyon. Ikinulong nila ang mga yon sa kanilang mga palad, saka sabay na nag-usal na mga dasal. Ginagawa nila ang mga yon tuwing 10:00 ng gabi upang pagyabungin ang kapangyarihang taglay ng kanilang mga tangang anting-anting. Ang mga anting-anting din na yon
ang dahilan kung bakit palagi silang siniswerte kahit saan man sila mapadpad. Kinabukasan ay maaga silang nag-ani ng kanilang mga ititindang gulay sa palengke. Isa pa yun sa dahilan kung bakit laging bumabalik sa kanila ang kanilang mga customer. Lagi kasing bagong pitas at sariwa ang kanilang mga tindang gulay. Pagkatapos mag-ani, ay agad nag-asikaso sina Aling Gladys at Joyce upang madala ang mga sariwang gulay sa palengke. Excited pa silang magpunta doon dahil madalas nauubos agad ang kanilang paninda. Subalit pagdating nila sa kanilang pwesto, laking gulat nila nang makita na sira ang kanilang pwesto. Ang mga mesa ay wasak. Ang mga kahon ng gulay ay nagkalat sa sahig at ang tolda ay punit-punit. Kitang-kita sa mukha ni Joyce ang pagkabigla habang si Aling Gladys naman ay hindi makapagsalita sa tindi ng pagkadismaya. Anong nangyari dito? Sinong may gawa nito? Grabe naman sila, Nay! Wala silang awa! Nay, hindi kaya ito na ang sinasabi ni Aling Rowena? Baka siya ang may pakana nito! Pinagbantaan niya tayo, hindi ba? Hindi natin alam, anak. Pero sino pa nga bang gagawa nito? Wala naman tayong kaaway dito maliban sa kanya. Kung si Aling Rowena nga ang may gawa nito, hindi ako papayag na basta na lang tayo tratuhin ng ganito. Wala tayong ebidensya, anak, na siya ang may gawa nito. Kailangan nating huminahon. Hindi tayo pwedeng magpadala sa galit. Mahirap na, baka tayo pang mabaligtad. Bahala siya! Naku, wag lang talaga magpapahuli sa akto yung matandang hukluban na yan. Umanda siya. O siya, tama na yan. Mabuti pa ayusin na lang muna natin tong pwesto natin. Mabuti pa nga po, Inay. Nagsimulang mag-ayos ang dalawa. Ngunit habang itinatayo ni Joyce ang mga sirang mesa, ay hindi niya mapigilang paminsan-minsan ay mapamura at hindi siya mapakali. Nagngingit-ngit ng labis ang kanyang damdamin. Nanggigigil siya lalo sa isiping posibleng ang kaaway na matanda ang may pakana ng lahat. Habang abala sina Aling Gladys at Joyce sa pag-aayos ng kanilang nasirang pwesto, biglang dumating si Aling Rowena. Nakataas ang kilay at may mapang-asar na ngisi sa kanyang mukha. Kapwa natigilan ng dalawa nang ito ay magsalita. Ano? Bakit ang aga-aga parang dinaanan ng bagyo yung pwesto nyo? Ayan na nga bang sinasabi ko? Andito na nga, speaking of the devil. Mahirap talaga pag hindi marunong makisama, no? Kaya yan, walang swerte. Karma yan. Sa narinig ay agad na nagsalubong ang kilay ni Joyce. Ramdam ng dalaga ang biglang pag-iinit ng kanyang dugo. Mabilis na namula ang kanyang pisngi at hindi na siya nakapagtimpi. Tinignan niya ng diretso si Aling Rowena at halos manlisik ang kanyang mga mata. Ikaw ba ang may gawa nito? Sabihin mo na, Aling Rowena. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Abay, bakit naman ako matatakot? Wala akong ginagawang masama. Alam nyo kasi, marami ang may lihim na galit sa inyo dito. Baka sila ang may gawa niyan. Kasi, inagawa nyo sila ng mga suke. Anong maraming galit? Kayo lang ho ang may issue sa amin, Aling Rowena. Ikaw lang ang galit sa amin sa lugar na to at napakalaki ng inggit. Wala ka talagang modo na bata ka. Hindi ka napalaki ng maayos ng nanay mo. Maayos ho ako napalaki ng nanay ko. Huwag ho kayo nagmamalinis. Dahil alam naman natin kung sino ang masama dito. At hindi ako yun. Yung gumawa nito, walang puso. Ikaw, Aling Rowena, may puso ka ba? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ko pag-aaksayahan ng oras na gawin yan sa inyo. Aba, sobrang halaga ng oras ko para i-google sa walang kwentang mga bagay tulad niyan, ano? Huwag nga kayong asal bata riyan. Wala kayong pruweba, kaya huwag kayong nagbibintang. Anak, hayaan mo na. Ayos lang. Linisin na lang natin tong pwesto at itabi yung mga nasira.
Pwede naman tayo maglatag ng sako dyan sa lapag eh. Hindi na eh! Sumusobra na kasi tong bruha na to! Sumusobra na ho kayo, Aling Rowena! Sana man lang ho, maski may galit kayo sa amin, wag naman sa ganitong paraan gumante! Wag naman ho tayong manira ng kabuhayan ng iba! Sinabi nang wala akong kinalaman dyan! Palibasa, mga baguhan kayo rito! Kaya wala kayong alam sa tunay na galawan sa palengke! Wala kaming alam? Tignan natin kung wala nga. Huwag mong subukang hamakin kami dahil hindi mo alam kung ano ang kaya naming gawin. Hindi kami papayag na apihin mo kami ng ganito. Joyce, tama na. Huwag mo nang patulan, anak. Hindi ito makakabuti sa atin. Pero si Joyce ay hindi na mapipigilan. Mas lalo pa siyang lumapit kay Aling Rowena habang nagsasalita ito ng masasakit na salita. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakasara at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inis. Kung inaakala mo na matatakot kami sa'yo dahil matagal ka na dito at okay lang sa amin na tapak-tapakan mo kami, pues nagkakamali ka. Hindi kami basta-basta magpapatalo sa'yo. Nanginginig na ako, ah! Akala mo naman ay masisindak din ako sa kagaspangan ng ugali mo. Pues, hindi! Sige, subukan nating dalawa para malaman natin kung sino sa atin ang unang bibigay. Tandaan mo, hindi porket mas bata ka at mas malakas ka, ay kaya mong ipanalo ang lahat ng laban. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi mo kami kayang takutin at hindi kami magpapatalo sa mga kagaya mo. Tingnan natin, Joyce, kung hanggang saan naaabot ang tapang mo. Ang palengke, iha, ay hindi lugar para sa mga mahihina. Kaya humanda ka. Tumalikod na si Aling Rowena at bumalik na sa kanyang pwesto. Matatalim ang mga tinging iniwanan niya sa mag-ina. Nanatiling nakatayo si Joyce at nanginginig sa galit. Hinawakan nito ang braso ng anak at pilit na pinakakalma. Tama na, Joyce. Wala tayong mapapala sa ganyang galit. Hayaan mo na siya. Hindi natin kailangan bumaba sa level niya. Hindi nakaligtas kay Joyce ang matatalas na tingin sa kanya ng matanda. Alam niyang na mga oras na yon ay hindi na ito nagbibiro. Ramdam niya ang negatibong enerhiya ng babae simula pa lang. Akala niya ay masama lang talaga ang budhi nito at toxic. Pero napagtanto niya at nararamdaman niyang may kakaiba sa katauhan ng babaeng itinuturing silang kaaway. Ngunit kahit ganon, ay pinakinggan na lamang niya ang ina. Tumigil na siya at pinilit na pakalmahin ang sarili niya. Itinabi na nila ang mga nasira at inilagay sa bandang likuran ng tindahan. Tinastas nila ang mga gilid ng malinis na sako para lumapad, saka yun inilatag ni Aling Gladys sa lapag. Kinuha naman ni Joyce ang isang sako ng kanilang mga panindang gulay at doon inilagay sa sako. Sa paglipas ng oras, nagsimulang dumagsa muli ang kanilang mga suki na tila ba hindi naapektuhan ng kanilang sitwasyon. Sa katunayan, mas dumami pa nga ang bumili sa kanila, lalo na nang makita ng mga tao ang sira-sira nilang tindahan. Maraming nakasimpatya at naawa sa kanila. Sa kabila ng lahat, nakangiti si Joyce habang abala sa pagtitinda. Alam niyang nasa likod nila ang kanilang mga suki. Halos 4 na oras lang ang kanilang ginugol sa pagbebenta. At bago pa man sumapit ang tanghali, ubos na ang kanilang mga tinda. Masayang tinulungan ni Joyce ang kanyang ina na magligpit. Nay, nakaka-proud, diba? Hindi ko akalain na mauubos natin lahat ng paninda natin kahit ganito na ang nangyari. Oo nga, anak. Akala ko nga kanina lugi na tayo dahil sa nangyari sa tindahan. Pero buti na lang at nandyan pa rin ang mga suki natin. Palaging sumusuporta. Kaya nga po eh, ang babait po nila. Hindi ko akalain na mas marami pang bibili ngayong araw. Basta nay, hindi tayo susuko. Alam ko na may mas matindi pa tayong pagdadaanan sa susunod. Pero kaya natin. Tama ka, anak.
Basta magkasama tayo, walang makakapigil sa atin. Tsaka alam mo, mas masarap ang pakiramdam kapag alam mong nakuha mo ang tagumpay anak ng marangal at walang halong kasamaan. Speaking of kasamaan, Nay, wala ba tayong gagawin sa sumasalbahe sa atin? Ang Diyos na ang bahalang magparusa, anak. Kahit kaya naman natin silang matukoy at maparusahan? Hindi tayo ang magpaparusa sa kanila, Joyce. Hindi dapat. Para namang walang kwenta pala itong mga binigay sa atin kung ganun, Nay. Anak, ang mga ibinigay sa atin, dapat gamitin natin para iligtas ang sarili natin at para tumulong sa ibang tao. Hindi para gamitin sa paghihigante. Ang mabuti pa, umuwi na tayo at nang makapagmerienda ka. Gutom lang yan, anak. Gutom lang, ha? Kung alam mo lang, Nay, kanina pa kumukulo ang dugo ko. Hindi lang tong tiyan ko. Alam ko, anak. Pero tandaan mo, hindi tayo kailangang bumaba sa antas nila. Hindi tayo katulad ni Rowena. Mas mabuti pang mag-focus tayo sa mga plano natin para sa tindahan. Tsaka ang mahalaga, hindi tayo nalulugi, di ba? Oo nga, Nay. Pero sana may mangyari din sa kanya. Darating din ang hustisya sa tamang panahon, anak. Ang importante ngayon, okay tayo. Magpatuloy lang tayo, anak, sa isang buhay na marangal at walang inaapakang ibang tao. Ay, sige na nga, Nay. Ayoko na munang isipin yun. Uwi na tayo. Tumango si Aling Gladys at magkasama silang naglakad pa uwi. Pagdating sa bahay, magmerienda na tayo, ah. Parang naririnig ko na yung halo-halo na hinihintay ka. Sige, Nay. Total, panalo naman tayo ngayon kahit paano eh. Masaya ang dalawa at hindi nila napansing dumaan na sila sa tapat ng tindahan ni Aling Rowena. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga mata nito ay nanlilisik na nakatitig sa kanila mula sa loob ng kanyang pwesto. Inis na inis ang matanda. Hindi mapakali sa nakikitang kasiyahan ng mag-ina. Pakiramdam niya ay tila ba pinagtatawanan siya ng mga ito dahil sa kabila ng kanyang ginawa upang masira ang kabuhayan ni na Aling Gladys at Joyce, patuloy pa rin ang magandang bentahan ng mga ito. Pwisit kayo? Hindi kayo ang dapat na nananalo. Hindi kayo dapat ang pinupuntahan ng mga suki ko. Humanda kayo, may araw din kayo sa akin. Makikita nyo at uunahin kita, Joyce. Kung hindi sa bentahan, sa ibang paraan kita pababagsakin. Nagpatuloy sa kanilang paglalakad sina Joyce at Aling Gladys. Hindi alintana ang banta sa likuran nila. Ang araw na yun para sa kanila ay isang tagumpay, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay may nag-aabang na panganib na hindi nila inaasahan. Pagka-uwi ng mag-ina, si Joyce ay agad na dumiretso sa bakery para bumili ng merienda. Pagdating sa bakery, patingin-tingin siya sa mga tinapay na nakadisplay sa estante. Iba't ibang klase ng tinapay ang kanyang pinagpipilian. Mga pandesal, ensaymada at mamon. Iniisip niya kung anong bibili nila para sa kanilang merienda. Habang abala siya sa pagpili, bigla siyang napalingon nang maramdaman ang pagdating ng isang lalaki. Moreno ito, matangkad, at may matikas na pangangatawan. Napatingin si Joyce sa lalaki. Hindi niya maialis ang mga mata sa bagong dating. Bahagya pa siyang napapalunok, hindi dahil sa kaba, kundi sa hindi maipaliwanag na atraksyon. Tumayo ang lalaki malapit sa estante at tumingin din sa mga tinapay. Napatingin din ito kay Joyce at binigyan siya ng isang malagkit na ngiti. Hindi na siya makapag-concentrate, lalo na nang marinig niya ang cute at banayad na boses nito. Mukhang nahihirapan kang pumili ah. Nagulat si Joyce at bahagyang natigilan bago siya sumagot. Oo. Medyo marami kasing pagpipilian eh. Madalas kasi, pandesal lang ang binibili ko. Kaya medyo nakakalito. Masarap din ang pandesal dito. Laging fresh at malambot. Suki rin ako. Naramdaman ni Joyce ang init ng pisngi niya habang nakikipag-usap sa lalaki.
Hindi siya sanay makipag-usap sa mga estranghero, pero magaan ang loob niya rito. Siya nga pala. Ako si Ronald. Joyce! Ako naman si Joyce. Nice to meet you, Joyce. Dito ka rin ba sa malapit nakatira? Oo, malapit lang. Nagbebenta kami ng gulay sa palengke. Kami ni nanay. Nakipagkamay sa kanya ang lalaki. Pagkaabot niya ng kamay rito, ay doon talagang naramdaman niya ang pag-iinit muli ng kanyang pisngi. Ilang araw na rin niyang nakikita at sinusulyapan ng palihim ang lalaking nasa kanyang harapan. Nakontento na siya sa palihim na pagkakaroon ng paghanga rito. Dati hindi niya alam ang pangalan nito, kaya hindi niya maitago ang kilig na mga oras na yon nang malaman ang pangalan ng kanyang crush ay Ronald. Bonus pa na nakamayan niya ang lalaki. Ngunit biglang nagbago ang kanyang emosyon nang marinig ang sumunod na sinabi nito. Alam ko na, kayo siguro yung nababalita na nasira yung tindahan. Oo, kami nga yun. Tama ka. Ganun ba? Sorry Grabe naman yung gumawa nun sa inyo, no? Siya nga pala, madalas din ako sa palengke nung wala pa akong pasok. Tinutulungan ko ang nanay ko. Basta't wala akong ganap, nandun ako sa palengke. Kilala mo ba si Nanay Rowena? Yung pwesto nyo alam ko malapit lang dun eh. Nanay mo si Aling Rowena? Oo, mabuti naman at magkakilala pala kayo. Nang marinig ni Joyce ang pangalang binanggit ni Ronald, ay naglaho ang lahat ng kilig na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay para siyang nabuhusan ng isang timbang malamig na tubig. Napakabilis na nagbago ng kanyang emosyon mula sa kilig hanggang sa pagkadismaya. Sa loob-loob niya, hindi niya inasahang ang lalaking matagal na niyang sinusulyapan at lihim na hinahangaan ay anak pala ng babaeng kanilang kaaway. Grabe. Malas naman. Ano yun? Wala. Ate, bigyan mo na lang ako ng hopya, 30 lang. Ito po yung bayad, salamat. Pagkatapos nun ay hindi niya na tinapunan ng tingin ng binata hanggang sa naibigay na sa kanya ang tinapay na binili niya. Sige Ronald, uwi na ako Nice meeting you. Diyan ka na. Nagmadali siyang umalis at hindi niya nanilingon pa ang lalaki. Sa isip niya ay kinakastigo niya ang sarili. Kinakausap niya ito habang siya ay naglalakad. Kamalas naman talaga Sa dinami-dami ba naman ng lalaki sa lugar na to, kay Ronald pa ako nagkagusto? Napailing siya. Naiinis siya hindi lang sa sitwasyon kundi maging sa sarili niya. Naasar siya na hindi man lang niya nalaman kaagad na anak pala ito ng kanilang mortal na kaaway. Pakiramdam tuloy niya ay pinaglalaruan siya ng tadhana. Kung kailan pa ako nagkagusto, sa maling tao pa. Hay, buhay. Wala na talaga to, Joyce. Pero, ayos lang yan. Agad na niyang binilisan ang paglalakad upang makarating na agad sa kanilang bahay. Pagka-uwi ni Joyce sa kanilang bahay, agad napansin ni Aling Gladys ang pagkasimangot ng anak. Halatang wala ito sa mood. Hindi tulad kanina na masigla at masaya pagkagaling nila sa palengke. O anak, anong nangyari sa'yo? Kanina lang masaya ka. Bakit ngayon parang Biyernes Santo yung mukha mo? Wala po, Nay. Ayos lang po ako. Kung ganon, ano ba kasi yun? Nay, yung crush ko po si Ronald nakipagkilala sa akin sa bakery. Biglang nagulat si Aling Gladys. Muntik pa siyang mabilaukan sa iniinom na juice. Ronald? Yung panganay na anak ni Rowena? Teka, kilala niyo po siya, Nay? Siyempre naman. Hindi mo ba siya nakikita sa palengke? Hinahatid niya minsan si Rowena, lalo na kapag may mga ihahatid na gulay sa pwesto nila. Si nanay. Di mo man lang sinabi sa akin. Yan tuloy, wala akong kaalaman naman sa katauhan ni Ronald. Hay nako! Siya nga ba talaga? At talagang ginusto mo yung anak ni Rowena na umaaway sa atin sa palengke, ha? Oo nga po, siya nga. Hay, nakakainis sa totoo lang. Dami ko pa naman palihim na sulyap sa lalaking yun.
Lalo na pag dumadaan sa harap ng bahay natin. Kasi gwapo, tapos mukhang mabait, tapos malaman lamang ko. Hay, ewan ko, ang tragic. Ano namang tragic doon? Pinagsasasabi mo. Alam mo, hindi mo naman kasalanan kung magkagusto ka sa lalaking yun. Hindi naman natin kontrolado kung sinong magugustahan natin, di ba? Ewan ko na, nakakainis lang. Parang sobrang malas ko lang na siya pa ang nagustuhan ko. Bakit naman magiging malas? Eh kasi nga po, anak siya ni Aling Rowena. Anak, makinig ka ha. Hindi ibig sabihin na kaaway natin yung nanay niya ay kaaway na rin natin yung anak. Alam ko, Nay, pero ang hirap lang. Paano na yun? Nakipagkilala pa siya sa akin kanina. Tapos yun pa ang nalaman ko. Parang gusto ko nalang mag-disappear. Anak, wala namang masama kung magkakilala kayo ni Ronald eh. Basta tandaan mo lang, maging maingat ka. Hindi natin alam kung ano pang mangyayari. Pero wag mong isara agad ang pinto dahil lang sa nanay niya. Nakakainis lang po talaga. Wag mo nang masyadong isipin yan. Malay mo naman, hindi magkatulad ng ugali si Ronald at si Rowena. Tara na, kumain na tayo nang makalimutan mo yung problema mo. Tinitigan ni Aling Gladys si Joyce, saka kumagat mula sa tinapay na binili ng anak. Si Joyce naman ay mabilis na ininom ang lamang juice ng kanyang baso na inihanda ng kanyang ina. Nay, yung pagka-crush ko kay Ronald sa atin lang yun Huwag mong ipagsasabi sa iba. Bakit? Siyempre naman. Ano nilang ang sasabihin sa akin ni Aling Rowena kapag nalaman niyang may gusto pala ako sa anak niya? Tsak na ito-torture na naman ako nun sa panlalait niya. Baka nga pagtawanan pa ako nun kung sakali Ayoko po na malaman niya talaga. Kung ako sa'yo makipagbati ka na lang kay Rowena. Malay mo, baka gumaan ang loob niya sa'yo. Di tapos ang problema mo. Malay mo, balang araw, kayo pala ni Ronald ang nakatadhana sa isa't isa. Tapos magiging biyanan mo si Rowena. Ay nako, wag na. Mabuti pang tumanda na lang akong dalaga kaysa siya pa ang maging biyanan ko. Ay sus, niloloko lang kita Patola ka naman. Hoy Joyce ha, crush lang ang usapan dito, hindi kasalan. Kumain na nga lang ho tayo. Ayoko na ng topic natin. Natawa na lamang si Aling Gladys at saka uminom ng juice. Pero hindi inaasahan ay nabilaukan siya sa tinapay na kinakain. Ay nako, ang hirap tumawa habang kumakain. Kinahapunan, nagpa siyang mag-ina na ayusin ang nasira nilang tindahan. Dala-dala ang mga kahoy at gamit para sa pag-ayos, abala silang dalawa sa pagtutulungan. Tila nalimutan na ni Joyce ang inis kanina habang iniintindi ang trabaho. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, narinig nila ang tunog ng isang truck na huminto sa hindi kalayuan. Walang kamalay-malay si Joyce na si Ronald na anak ni Aling Rowena ang maghahatid ng gulay sa palengke. Paglingon niya tumambad sa kanya ang lalaking kanina pa niyang sinusubukang kalimutan. Oh, Joyce, kumusta? Mukhang abala kayo Meron ba akong maitutulong? Hindi na. Kaya na namin to. Salamat na lang. Sigurado po ba kayong kaya nyo, Aling Gladys? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po ako maniningil Gusto ko lang po talagang tumulong. Lalo't mga babae pa naman kayo. Minamalit mo ba kami, ha? Sinabi ng kaya na namin to, hindi ba? Naku, pagpasensya mo na itong anak ko May konting sumpong lang. Ganyan talaga yan Ayos lang po, Aling Gladys. Sige ho, ihatid ko lang itong mga gulay kay Mama. Sige iho, mag-iingat ka. Nang umalis si Ronald upang ibaba ang mga gulay sa tindahan ng kanyang ina, hindi maiwasang mapatingin si Joyce sa likuran niya. Biglang bumalik ang nararamdaman niyang pagkalito at kaba. Oh, ano na naman yan? Akala ko ba ayaw mo na yung topic natin kanina? Nay naman! Ikaw naman kasi, nagpapakipot ka pa. Ikaw na nga yung tutulungan na ayaw mo pa. Yan tuloy, nagkanda haba-haba yung leeg mo pati nguso mo. Minsan, uso din magbaba ng pride anak. Sige na, ituloy na natin tong ginagawa natin bago pa dumilim.
Habang ipinagpapatuloy ng mag-ina ang pag-aayos sa kanilang pwesto, tahimik lang si Joyce. Naiisip pa rin niya si Ronald. Pati na ang sinabi ng kanyang ina. Tama si Aling Gladys. Minsan, kailangan din niyang magbaba ng pride. Pero hindi niya talaga matanggal sa isipan na anak ni Aling Rowena si Ronald. At mukha namang walang alam ang lalaki sa alitan nila at ng ina nito. Habang abala sa pagpukpok ng mga kahoy, biglang lumapit si Ronald. May bitbit itong isang supot ng hopya at soft drinks. Joyce, Nay, baka gusto niyo muna magpahinga. Magmerienda na po muna kayo. Ay naku Ronald, salamat ha. Pero nakakahiya naman, sana hindi ka na nag-abala. Ayos lang po. Itong si Joyce ang ayain mo, iho. Kanina pa yung reklamo na nagugutom siya eh. Nay! Halika na, saluhan mo na ako sa merienda. Mamaya kahit ayaw mo, tutulungan ko kayong mag-ina sa pag-aayos nitong tindahan nyo. Bakit pa kasi nandito ka? Mamaya magalit pa yung nanay mo eh. Ba't naman magagalit si Mama? Pero kung yun ang iniintindi mo, wala siya sa pwesto. Yung kasama niya lang ang nandun. Sige na nga, salamat ha. Pero sure na kaya na namin gawin ni nanay ang gawain dito. Konti na lang naman eh, maayos na. Salamat na lang din sa alok mo, Ronald. Walang anuman. Basta kung kailangan nyo pa ng tulong nandito lang ako. Sige, alis na muna ako at ayusin ko lang yung mga gulay sa pwesto. Tumalikod na at naglakad ang lalaki. Sinundan ito ng tingin ni Joyce. Iniisip na walang dudang mabait talaga ang binatang si Ronald. Hindi maiwasang mapangiti ng dalaga. Pinanood niya ang lalaki hanggang sa tuluyang makarating na ito sa pwesto ng ina. O ano, akala ko ba ayaw mo sa kanya? Bakit parang nanghihinayang ka pa na umalis siya? Nay naman, tama na nga muna yan. Ayoko na munang isipin yung mga ganyang bagay. Nagtawanan na lamang ang mag-ina habang patuloy pa rin sila sa pagkukumpuni ng kanilang tindahan. Nang matapos na ang kanilang gawain, nakangiti silang umuwi. Natapos na sa wakas ang isang mahabang araw na yon. Kinabukasan habang inaayos ni Joyce ang kanilang mga paninda, ay napansin niya ang kakaibang katahimikan at kapayapaan sa paligid. Dati-rati kasi, hindi nakakapagpigil si Aling Rowena sa pagsulyap o pagbibitiw ng ilang patutsada at nakakainis na parinig. Ngunit na mga oras na yon, ay tahimik lang ito at ni hindi sumulyap sa pwesto nilang mag-ina. Nay, napansin mo ba si Aling Rowena? Hindi niya na tayo pinapansin ngayon. Oo nga anak eh, nakakapagtaka yan ha. Dati parang lagi na lang siyang nakabantay sa atin. Ngayon naman parang hindi na niya tayo kilala. Baka naman napagod na siyang makialam. O baka may ibang pinagkakaabalahan si Aling Rowena. Kung ano man yun, hayaan na lang natin siya. Ang mahalaga, may katahimikan tayo ngayon. Magpasalamat na lang tayo at mukhang nagbago na siya ng isip. Opo, pero nakakapanibago eh. Ikaw talaga, puro kakapilyahan. Pero Nay, alam mo parang kinakabahan ako sa pananahimik niya. But feeling ko may masamang mangyayari. Di ba kapag may parating na bagyo tapos tahimik at payapa ang paligid, maaaring mas malakas ang bagyo at mas nakakatakot. Paano kung ganyan yung matandang hukluban na yan, Nay? Anong gagawin natin? Natatakot ka ba sa maaari niyang gawin sa atin? Protektado tayo, anak. Kaya ipanatag mo na yung loob mo at mag-focus ka na lang sa trabaho. Ilang araw ding nanahimik ang buhay ng mag-ina. Hindi sila ginagambala ng matabil na dila ni Aling Rowena na para bang bigla na lang naglaho ang interes ng matanda sa kanila. Mas tahimik at mas maayos ang kanilang pagtitinda sa palengke. Ngunit isang umaga, nagulat si Joyce nang dumating sila sa kanilang pwesto at naabutan si Ronald na siyang nagtitinda sa tindahan ng kanyang ina. Pagdaan nila sa pwesto nito, ay agad silang binati ng binata. Magandang araw po, Aling Gladys. Hi, Joyce. Magandang umaga, Ronald. Nasaan si Rowena? Si Mama po. May sakit kasi siya eh. Hindi nakapunta ngayon.
Kaya ako po muna ang nagbabantay dito. Napatingin si Joyce kay Ronald. Hindi niya maiwasang maawa nang marinig ang balita tungkol kay Aling Rowena. Kahit pa may hindi magandang pinagsamahan ang kanilang pamilya. Ganun ba? Sana gumaling na siya agad, Ronald. Oo nga eh. Kaya ako na muna nga hawak ng tindahan namin habang nagpapagaling si Mama. Napatingin si Joyce sa kanyang ina na tila nagtataka rin. Hindi niya alam kung dapat bang magpasalamat sa ilang araw ng katahimikan o mag-alala sa posibleng iniisip ni Aling Rowena habang nagpapahinga. Teka, may biko kaming dala ni Joyce. Gusto mo ba? Pasensya na ho, Aling Gladys. Wala pa po kasi akong benta eh. Kaya wala pa ho akong pambayad dyan sa kakanin nyo. Nako, iho. Wala itong bayad. Niluto talaga ito ni Joyce para may kainin kami habang nagtitinda. Pamatid gutom, kumbaga. O siya, eto, kunin mo na. Masarap yan. Naku, nakakahiya naman po. Pero hindi ko na po tatanggihan to ah. Medyo nagugutom na rin po kasi ako eh. Salamat po, Aling Gladys. Tikman mo. Tapos sabihin mo nga kung pasado na sa panlasa mo ang luto ng anak ko. Walang duda, Aling Gladys. Masarap nga. Naks naman, Joyce. Magaling ka pala magluto ah. Sa sarap nito. Pwede ka na mag-asawa. Naku, Ronald. Wala pa yun sa level na pang-asawa. Tsamba-tsamba lang yan. Walang halong biro. Masarap naman talaga ang biko na niluto mo. Alam mo, ang swerte ng mga nakapaligid sa'yo. Kasi masarap ka na magluto, tapos napakasipag mo pa sa tindahan. Hindi maiwasan ni Joyce ang mapangiti kahit pa nagbibiro sina Ronald at ang kanyang ina. Napansin niya ang pagtitig ni Ronald habang kinakain ang kakanin at tila may kung anong kilig na dumadaloy sa kanya. Pero agad din niyang iniwas ang tingin at pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Ayaw niyang magpahalatang naaapektuhan siya. Nagpatuloy si Ronald sa pagkain habang patuloy din ang biruan nila. Si Joyce naman ay nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga gulay. Kahit ang totoo ay hindi mawala-wala ang mga ngiti niya. Pero sa kabila ng mga tawa at saya ng kanilang pag-uusap, hindi pa rin maiwasan ni Joyce na muling maisip ang masalimuot na koneksyon nila ni Ronald. Ang pagiging anak nito ni Aling Rowena. Natigil lamang ang pagbibiroan ng tatlo nang may bumiling babae sa pwesto ni Ronald. Nahalata ni Joyce na nagpapakyut ito. Kaya naman nairita ang dalaga at pinanlisikan niya ng mata ang babaeng customer. Bagamat hindi naman niya masisisi ito kasi totoo namang napakagandang lalaki ni Ronald at pansinin talaga ng kababaihan. Halos lahat na makakita rito ay mabibighani. Habang abala si Ronald sa pakikipag-usap at pagsisilbi sa babaeng customer, pasimpleng sumulyap si Joyce sa kanila na lalo pang nagpainit ng kanyang pakiramdam. Nakita niyang nakangiti si Ronald habang sinasabi nito sa customer ang presyo ng gulay. Tila ba may sariling mundo ang babae. Naglalaro-laro pa ng buhok ito at kumikindat-kindat. Hindi tuloy mapigilan ni Joyce ang magseryoso at huminga ng malalim. Aba anak, tigil-tigilan mo yung kangunguso mong ganyan. Kapag yung nguso mo tuluyang sumayad sa lupa, hindi na talaga magkakagusto sa'yo si Ronald. Sige ka, ikaw rin. Yung totoo, Nay. Nagsasawa na ba kayo sa pagmumukha ko? Bakit parang binibenta niyo naman po ako sa lalaking yun? Anak, gusto ko lang na maging masaya ka. At kung si Ronald ang makakapagpasaya sa'yo, sino ba naman ako para humadlang, di ba? Kahit pa kaaway natin si Aling Rowena? Labas naman kayo ni Ronald sa inis ni Rowena sa atin. Iba si Ronald, anak. Sigurado kung hindi siya katulad ng nanay niya. Tsaka, baka bumait na rin niyang si Rowena sakaling maging kayo ni Ronald. Sus, para namang sigurado na kayo na magkakagusto nga sa akin yun. Sa gwapo nun, hindi pa ako sure, Nay Tignan niyo nga po yung pananamit ko at postura. Kesa sa mga babaeng halos ipagdukdukan na yung sarili nila sa kanya.
Malayong malayo po. Sa tingin ko, old school pa rin ako, Nay. Tsaka hindi ko po priority yan. Pinapaliwanag ko lang sa'yo, anak. Diyan masusukat kung totoong ang mahal ka ng isang tao o katawan lang ang habol niya sa'yo. Saka di hamak naman na mas matino ka kesa sa mga yun. Huwag mo ibaba ang sarili mo masyado. Para namang wala kang bilib sa jeans natin yan eh. Si Nanay talaga, oh. Oo na po, maganda ka na. Iyang kaso, kay tatay ako nagmana. Ikaw kutis labanos habang ako naman kulay putik. Dalagang Pilipina. O diba? Kung hindi ka pala rin kay Ronald, di sa afam ka na lang. Kahit bumawi man lang ng kulay sa mga apo ko. Nay naman eh. Biro lang. Asikasuhin mo na muna yung si Manang at isasalansan ko lang tong iba pa nating paninda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alas 5 na ng hapon na ubos ang paninda ni na Aling Gladys at Joyce. Medyo naging matumal ito dahil yung mga babaeng customer nila ay lumilipat sa pwesto ni Ronald. Kaagad na inayos ni Joyce ang mga kahon at nilinis ang tindahan. Sakto namang nagsasara na rin ang kanyang pwesto ang binata. Aling Gladys, pauwi na ho kayo? Ay hindi, kakarating pa lang namin. Heto nga ngayon pa lang kami maglalatag ng paninda. Ha? Naku Ronald, pagpasensyahan mo na. Hindi ko na naman napainom ng gamot. Ayos lang po Aling Gladys. Pauwi na rin po ako. Sumabay na lang po kaya kayo sa akin. May dala po akong tricycle. Naku, wag na. Makakaabala pa kami sa iyo eh. Saka baka makita pa kami ng bungangera mong nanay. At mapagkamalan pa ako nilalandi ka, no? Grabe ka naman kay nanay. Bungangera talaga. Pasensya na kung nasusungitan ka ni nanay. Nasa menopausal stage na kasi yon kaya ganon. Bungangera naman talaga eh. Kahit hindi naman inaano, feeling niya lagi siya yung pinag-uusapan. Anak, ano ba? Tigilan mo nga yan. Ayos lang po yun. Marami nga po talaga yung ganyan ang tingin sa nanay ko. Pero mabait po yun saka maalaga. Talagang madali lang uminit ang ulo. Pero mabait po siya. Pasensya na, Ronald. Hindi ko sinasadyang sabihin yung mga sinabi ko. Kalimutan mo na yun. Tara na po. Ihahatid ko na kayo sa bahay nyo. Dahil mapilit ka, sige na nga. Wala na ring nagawa si Joyce kundi ang sumang-ayon lalo na nang makita niya ang nakangiting si Ronald na agad hinawakan ang mga gamit nila sa pagtitinda. Napangiti si Aling Gladys at natutuwa sa pagiging mabait sa kanila ng binata. Kumusta naman ang araw mo, Joyce? Parang ang tahimik mo buong hapon ah. Okay lang, medyo pagod lang siguro. Pero salamat ha sa tulong mo ngayon. Wala yun. Basta kung kailangan nyo ng tulong lagi, nandito lang ako. Nakaramdam ng konting kilig si Joyce sa sinabi ni Ronald. Pero pilit niya itong tinatago. Pagdating nila sa bahay, nagpaalam na si Ronald. Bago ito tuluyang umalis, muling nagpasalamat si Aling Gladys at si Joyce. At nang makalayo si Ronald, hindi maiwasan ng dalaga na mapangiti ng palihim. O siya anak, iba na naman yung ngiti mo. Mukhang wala na yung simangot mo kanina. Nay, sobra ka naman. Lahat na lang napapansin mo. Ilang araw ding nagbantay ang binata sa pwesto ng kanyang ina sa palengke. Dahil doon ay mas naging malapit ito sa mag-inang si Gladys at ng dalagang si Joyce. Hindi na rin ito sinusungitan ng dalaga. Lagi na ring sumasabay ang dalawa sa tricycle at kung minsan ay sa truck na dala ni Ronald. Lingid sa kaalaman ng tatlo ay nakarating na ito kay Aling Rowena. Kaya naman isang beses, papauwi na sana ang tatlo at akmang sasakay na sa tricycle ni Joyce, ay may biglang humatak ng kanyang buhok. Napasigaw siya sa gulat at sakit. Halos mabuwal si Joyce ngunit mabilis siyang nakapihit upang makita kung sino ang nasa likod niya. Nang makita niya si Aling Rowena, nakasuot ito ng itim na balabal na halos natatakpan ng buong mukha. Nakasuot din ito ng palda na halos sumasayad na sa lupa. Galit na galit ang matanda at halos isumpa siya nito sa paraan ng pagkakatitig. Nanlilisik ang mga mata nito at gigil na gigil sa paghila ng kanyang mga buhok.
Ikaw? Malandi ka! Nilalandi mo ang anak ko! Hayop ka talagang babae ka! Hindi siya bagay sa'yo! Huwag kang ilusyonada! Aling Rowena, anong pinagsasasabi niyo? Wala akong ginagawang masama! Bitiwan niyo ako! Agad namang bumaba si Ronald mula sa pagkakasakay sa motor at saka pilit na inaalis ang mahigpit na pagkakahawak ng ina sa buhok ni Joyce. Ganon din si Aling Gladys na namimilog ang mga mata dahil sa pagkabigla. Ma, ano bang ginagawa mo? Tama na! Wala namang ginagawang masama si Joyce eh! Nakakahiya sa mga tao! Hayaan mo ako, Ronald! Kung hindi, pati ikaw malilintikan ka sa akin! Ano, ha? Sumagot ka, Joyce! Nalunok mo na ba ang dila mo, ha? Aray, Aling Rowena, masakit! Ano ba? Bitiwan niyo nga po ang buhok ko! Aray! Rowena, ano ba to? Nakakahiya ka! Huwag kang gumawa ng eskandalo rito! Hindi ako papayag na masungkit ang anak ko ng sino mang galing sa pamilyang walang modo! Layuan mo ang anak ko kung hindi! Tama na, Ma! Tama na! Nakakahiya na! Hinatak ni Ronald ang ina palayo kay Joyce na nakatingin lang habang nanginginig pa sa takot at galit. Si Aling Gladys naman ay agad na tumabi sa anak at pinapatahan ito. Tinitiyak na wala itong natamong pinsala. Hayaan mo na siya, anak. Huwag mo nang patulan ang ganyang klase ng tao. Si Ronald ay nahihiyang humarap kay Joyce at sa kanyang ina. Hindi siya makatingin ng diretso kay Joyce, pero halatang nababahala siya sa nangyari. Joyce, pasensya ka na kay Mama ha. Hindi ko alam na gagawin niya to eh. Huwag mo siyang intindihin ha. Wala yun, Ronald. Hindi mo naman kasalanan to eh. Pero kailangan mo yung kusapin. Hindi na tama ang ginagawa niya. Akala mo siguro, hindi ko malalaman ang ginagawa mong babae ka, no? Ikaw, Gladys, turuan mo ng magandang asal itong anak mo. Masyadong makate. Sa dami ba namang lalandiing lalaki, itong anak ko pa? Ba't di ka pa talaga titigil, Rowena? Walang kasalanan ng anak ko. Hindi namin alam kung ano yung pinagsasasabi mo. Anong nilalandi? Saan mo ba napupulot yung mga ganyang pinagbibibintang mo at panghuhusga kay Joyce? Talaga ba? Walang kasalanan, ha? Eh kung sabihin kong may lahi kayong mangkukulam. Ginayuman itong anak mo ang anak ko at ako naman kinulam mo. Ano? Kinulam? Hindi ako mangkukulam, Rowena. Nagkakamali ka. Kailanman, hindi namin pinangarap na ibenta ang kaluluwa namin sa demonyo para lang makasakit ng kapwa. Hindi namin gawain yon. Tumawa ng malademonyo si Aling Rowena. Marahang inalis niya ang itim na balabal na tumatakip sa kanyang mukha. Nang makita ni Aling Gladys ang itsura ni Aling Rowena, napasinghap siya sa sobrang gulat. Hindi niya inaasahan ang nakakatakot na anyo nito. Tadtad ng galis at bukol ang mukha nito. Nang alisin niya ng tuluyan ng balabal, nakita ng lahat na maging ang kanyang katawan ay may mga sugat din at bukol. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magkumpulan at tila hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag ang nangyayaring ito sa akin? Hindi ba't ikaw lang naman ang nakakaaway ko rito sa palengke? Kayo ang may gawa nito sa akin! Hindi totoo yan! Huwag niyo kami gawan ng kwento, Aling Rowena! Huwag kang magsinungaling, Joyce! Alam kong kayo ang may kagagawa ng lahat ng ito! Kung hindi kayo, sino pa? Rowena, makinig ka! Wala kaming kinalaman sa nangyayari sa'yo. Hindi kami gumagawa ng masama sa iba. Sa tingin ko, kailangan mong magpatingin sa doktor para malaman kung ano talagang nangyayari sa'yo. Ma, tama na. Magpapatingin na po tayo sa doktor bukas para malaman po natin kung ano talaga yung kondisyon nyo. Tama na po. Nakakaya na sa mga tao eh. Sinabi ko naman sa'yo, iho, na siguradong wala silang makikita na sakit ko. Itong mag-ina na ito ang may gawa nito sa akin. Kinulam nila ako. Maniwala ka sa akin, anak. Mga kasama, mag-iingat kayo sa dalawang to. Hindi natin talaga sila kilala. Tingnan niyo ang ginawa nila sa akin. Mag-iingat kayo kasi baka mamaya kayo naman ang biktimahin nila. Hindi totoo yan! Wala kang pruweba sa mga pinagsasasabi mo! Ano pa bang pruweba ang kailangan ko ipakita, ha?
Hindi pa ba sapat na rason na magkagalit tayo kaya nyo ako ginaganito? Ma, tara na. Umuwi na tayo. Pasensya na, Joyce, Anong pasensya? Bakit ka humihingi ng tawad sa babaeng to? Sinasabi ko na nga ba ginayuma ka na ng babaeng yan eh. Leche, mga peste talaga. Bahala ka sa buhay mo. Kung yang mag-inang yan ang kakampihan mo, kalimutan mo nang ako ang nanay mo. Magsama-sama kayo! Napasigaw na lamang si Aling Gladys nang biglang itulak ni Aling Rowena si Joyce. Diretso itong natumba sa lupa at nagkaroon ng gasgas sa tuhod at siko. Agad na tinulungan ng ina ang nasaktang anak. Ganon din si Ronald. Mabilis itong lumapit at inalalayan ng dalaga. Biglang umalis si Aling Rowena. Ayos ka lang ba, anak? Diyos ko, may mga gasgas ang siko at tuhod mo. Ayos lang po, Nay. Malayo naman po ito sa bituka eh. Pasensya na talaga, Joyce, Aling Gladys. Hayaan niyo po at kakausapin ko si Mama. Sa ngayon, mabuti pa magpatid na muna kayo sa ibang tricycle. Teka lang po, tatawag ako ng masasakyan. Tumango si Joyce at si Aling Gladys. Kapwa nag-aalala pero walang ibang magawa. Habang si Ronald ay lumapit sa kalsada upang mag-abang ng tricycle. Ay, ibang-iba talaga ang ugali niyang si Ronald sa nanay niya. Naturingang mas matanda si Rowena pero nag-aasal bata. Hayaan niyo na lang po, Nay. Ganun naman po talaga minsan eh. Saka may araw din yan sa Aling Rowena. Baka nga yung nangyayari sa kanya. Karma niya dahil sa kasamaan na ugali niya. Itinawag nga ni Ronald ng tricycle ang mag-ina. Inalalayan niya si Joyce na makasakay ng tricycle. Nang makarating na sila sa kanilang bahay, ay kaagad na ginamot ng ginang ang mga sugat sa siko at tuhod ng kanyang anak. Aray po, Nay! Masakit po! Akala ko ba malayo sa bitukang mga sugat mong to? Nanay naman eh! Nakuha pang magbiro! Siyempre sugat pa rin yan! Kapag nadikit sa alkohol, mapdi pa rin! Kaya wag niyo pong idiin yung bulak! Nang matapos gamutin ni Aling Gladys ang sugat ni Joyce, nagluto na ito ng kanilang hapunan. Kahit pa iika-ika ang dalaga at hirap maiunat ang kamay dahil sa gasgas na tumama sa kanyang siko, sinika pa rin niyang tumulong sa kanyang ina sa kusina. Minsan napapangiwi siya sa kirot, ngunit hindi niya pinahalata kay Aling Gladys. Nang matapos silang maghapunan at matapos ang kanilang orasyon, agad dumiretso si Joyce sa kanyang kwarto upang magpahinga. Pakiramdam niya ay sobrang pagod ang kanyang katawan dahil sa mga pangyayari sa buong araw. Bago siya mahiga, inalis niya ang anting-anting na suot niya sa leeg. Naramdaman niyang bahagyang mainit ang kanyang pakiramdam, kaya minabuti niyang ilapag ito sa maliit na lamesa katabi ng kanyang higaan. Mabilis siyang nakatulog dala ng pagod. Kinabukasan, pagising niya, isang nakakakilabot na pakiramdam ang bumalot kay Joyce. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Nang subukan niyang igalaw ang mga ito, wala siyang naramdamang reaksyon. Agad siyang napasigaw. Umaalingaw-ngaw sa buong bahay ang kanyang boses. Diyos ko, anong nangyayari anak? Bakit ka sumisigaw? Nay, hindi ko maramdaman ang mga binti ko! Hindi ko sila magalaw! Baka naman pinupulikat ka lang. Hindi po! Masakit ang balikat pero ito hindi ko maramdaman! Di ako makatayo, Nay! Natatakot ako! Anong nangyayari sa akin? Sandali lang, kukunin ko lang ang benditadong langis dun sa kwarto ko. Opo, Nay! Sige po! Hindi malaman ni Joyce ang gagawin ng mga oras na yon, kaya hindi niya napigilan ang mapaluha. Maya-maya pa'y muli nang pumasok ang kanyang ina na may dalang isang bote ng langis. Umupo ito sa tapat niya at nagsimulang magdasal gamit ang ibang lengguwahe. Pagkatapos ay nagsimula na itong ipahid sa kanyang mga binti ang langis. Marahan yun at nakakaginhawa ng pakiramdam. May iba akong nararamdaman dito anak. Napakalakas ng negatibong enerhiya dito sa kwarto mo. Po? Paano naman po yun ang mangyayari? Teka, nasan ang anting-anting mo? Hinubad mo ba? Opo, Inay. Hindi
Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mong huhubarin? O ihihiwalay man lang sa'yo ang anting-anting mo? Nasaan na yun? Isuot mo! Opo, sige, Nay. Teka, bakit wala dito? Saan naman napunta yun? Dito ko lang inilagay kagabi O ano? Nasaan? Nakaramdam ng kakaibang kaba si Joyce ng mga oras na yon. Sa pagkakatanda niya kasi, ay doon lang naman niya inilagay ang anting-anting niya sa lamesita, ngunit heto at hindi niya na mahagilap. Nay, dito ko lang po inilagay kagabi. Hindi ko po alam kung bakit nawala. Paano naman mawawala yun, anak? Tayong dalawa lang naman ang tao rito. Saka bakit mo pa kasi hinubad? Anak naman hindi ka kasi nakikinig sa mga sinasabi ko. Pasensya na po, Nay. Hindi yun dapat mapunta sa kamay ng kung sino lang. Magagalit sa atin ang kalikasan. Hahanapin ko na lang po. Paano? Kaya mo na bang tumayo? Maayos na bang pakiramdam mo? Susubukan ko po. Sinubukang igalaw ni Joyce ang kanyang binti, pero hindi pa ito talagang bumabalik sa dati nitong lakas. Labis ang panginginig nito habang sinusubukan niyang itaas. Hindi mo pa kaya, anak. Sige na, ako na lang ang maghahanap. Hinanap nga ni Aling Gladys ang anting-anting, pero nasilip niya na ang lahat ng sulok ng bahay ay hindi pa rin niya yon nakikita. Pagbalik niya sa silid ng kanyang anak, ay napansin niyang may tumubo sa mukha ng dalaga. Yan ang abang sinasabi ko Ayan at may tumutubo ng kung ano dyan sa mukha mo. Nanlaki ang mga mata ni Joyce na sinulya pa ng sarili sa isang salamin na nakasabit sa dingding. Doon ay nakita niya ang mga maliliit ngunit nanunubig at namumulang mga sugat sa kanyang mukha. Animoy bulutong tubig. Nay, ano to? Hindi po kaya pinakulam ako ni Aling Rowena para gantihan ako? Anak, wala tayong sapat na pruweba na siya nga ang may gawa nito. Hindi pwedeng basta natin siya pagbintangan nang wala tayong sapat na ebidensya. Kaya niyo pong malaman kung sino po ang gumawa nito, di ba? Baka may paraan po kayo. Titignan ko kung anong magagawa ko. Agad na pumasok si Aling Gladys sa kanyang kwarto upang kunin ang mga kandila. Paglabas niya ay nilagay niya ang mga ito sa harap ng anito sa kanilang altar, saka isa-isang sinindihan. Lumuhod siya at umusal ng mga dasal. Gamit ang anting-anting na nakasuot sa kanyang palasingsingan, ay unti-unti itong umangat at tumuro kung saan. Nagkatinginan na mag-ina, saka nagsimula ng maglakad si Aling Gladys. Dito ka muna ha. Ituturo sa akin ang anting-anting kung sino ang may kagagawa nito. Ginabayan siya ng anting-anting hanggang sa dinala siya nito sa isang bahay na may 2 palapag. Kumunot ang noon niya nang makitang pamilyar na tricycle at truck na nakaparada sa bakuran niyon. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto at iniluwanon ang isang bulto ng tao. Bagamat may suspetsa na ay nabigla pa rin ang ginang nang makita niya si Ronald. May kung anong kinuha ito sa tricycle niya at saka pumasok na rin kaagad sa loob ng bahay. Mabilis na bumalik siya sa kanilang bahay at ibinalita agad kay Joyce ang natuklasan. Sabi ko na nga ba siya ang may gawa nito sa akin. Kailangan makita na natin agad ang anting-anting. Dahil kung hindi, malaya nilang maibibigay sa iyong anumang sumpa na gusto nilang gawin sa iyo. Pero nasan? Sigurado naman ho akong dito ko lang sa tabi ko yun nilagay. Nakakapagtakang bigla na lang yun nawala. Baka may kumuha. Malaking problema nga kapag napasa kamay ng isang masamang mangkukulam ang anting-anting na yun. Magagalit sa iyong kalikasan dahil hindi mo iningatan ang binigay nila sa iyo. Maaaring hindi ka na ulit nila gawing tagapangalaga ng anting-anting. Mawawala na ang kakayahan mo bilang isang antingera, anak. Wala naman pong kaso sa akin yun, Nay. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Joyce. Ngayong wala na sa iyo ang anting-anting, hindi ka natitigilan ng mga masasamang nilalang. Ikaw na ang magiging pain nila sa akin para magapi o matalo ako bilang isang antingera. Hindi nila tayo patatahimikin, anak. Ang anting-anting lang naman po ang habol nila, di po ba? Kahit pa ang anting-anting lang ang habol nila, banta pa rin sila sa buhay natin.
Ikamamatay natin anak kapag nalaman nilang wala na sa'yo ang anting-anting mo. Gumapang ang kaba at takot sa buong pagkatao ni Joyce. Hindi niya malaman kung ano ang dapat na sabihin. Ayaw niya pang mamatay ng ganong kaaga nang hindi man lang nararanasan na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Ngunit naputol ang pag-iisip niyang yon nang bigla siyang panakita ng tiyan. Namilipit siya at napaupo sa daan. Anak! Anak, anong nangyayari sa'yo? Nay, ang sakit po ng tiyan ko! Mainit na mahapdi! Hindi ko na po maintindihan, para pong sinusunog! Sa pagdaan ng mga araw ay palala ng palala ang mga nangyayari sa dalaga. Nariyang tubuan siya ng mga bukol sa katawan at nagnanaknak na rin ang kanyang mga sugat. Gabi-gabi rin siyang dinadalaw ng bangungot na naghahatid sa kanya ng takot. Dahilan upang naisin niya na lang na huwag matulog. Nay, hindi ko na po kaya! Sobra na ako nahihirapan! Gusto ko nilang pong mamatay! Huwag mong sabihin yan, anak. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pasasan ba't gagaling ka rin? May awa ang Diyos sa atin at kailanman hindi mananaig ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Pero ayaw ko na po nito, Nay. Napapagod na po ako. Hindi lang ang katawan ko, kundi ang isip ko. Suko na po ako, Nay. Mas mabuti na lang po sigurong mawala na ako. Hindi ako papayag, anak. Gagawa natin ang paraan yan. Gagawin ko ang lahat, mapagaling ka lang. Halos 3 araw nang hindi nakakapagbenta ng gulay ang mag-ina. Si Joyce, bagamat nakakalakad na, ay hindi pa rin humuhupa ang mga sugat at bukol na natamo niya. Abala sila sa ginagawa nilang ritual ng pagpapagaling nang biglang may kumatok sa kanilang bahay. Binuksan yun ni Aling Gladys at bumungad sa kanya ang taong hindi niya inaakalang dadalaw sa bahay nila. May dala itong isang bugkos ng bulaklak at pagkain na nakalagay sa supot. Magandang araw po sa inyo, Aling Gladys. Gusto ko lang po sana mangumusta. Napapansin ko po kasi na ilang araw na kayong hindi nagagawi sa palengke. May nangyari po ba? Wala naman, iho. Nagpapahinga lang kami. Salamat sa concern mo, ha? Wala pong anuman, Aling Gladys. Siya nga po pala, nariyan po ba si Joyce? At saka may mga dala nga po pala akong gulay tsaka isda. Kako galing lang din naman ako sa palengke. Naisip ko pong dalan kayo ng mga ito. Saka ito po, may dala akong bulaklak para sa anak nyo. Peace offering ko po sa ginawa ng mama ko nung nakaraan. Salamat, iho. Kaso hindi mo siya makakausap ngayon kasi ayaw nung lumabas ng kwarto niya. May sakit kasi siya eh. Sabi ko na nga ba eh. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko na nga ba't nagkasakit siya. Alam ko po kasi na yun lang ang magiging dahilan kung bakit hindi na po kayo pumupunta at nagtitinda sa palengke. Nag-alala po ako sa kanya. Ganun ba? Salamat sa mga dala mo, ha. Pasensya na pero sa ibang araw mo na lang siya bisitahin at kausapin. Sa ngayon kasi kailangan niya pang magpagaling. Sige po, Aling Gladys. Mauna na po ako. Sige, iho. Mag-iingat ka. Akmang tatalikod na sana si Ronald nang bigla niyang marinig ang isang matinis na sigaw mula sa loob ng bahay. Nag-alalang napatingin sa kanya si Aling Gladys bago ito tumalilis papasok sa isang kwarto. Dahil sa labis na pag-aalala, ay sinundan niya ang ginang at hindi niya inaasahan ang tanawing bumungad sa kanya. Si Joyce na halos hindi na makilala dahil sa dami ng mga sugat at tila bulutong na halos punuin na ang katawan ng dalaga. Tila natuod siya sa kanyang pagkakatayo habang pinanonood si Aling Gladys na aligaga sa pag-aasikaso rito. Joyce, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Joyce, anak, bakit ka sumigaw? May masakit ba sa'yo, ha? Nay, hindi ko na po kaya. Parang sinisunog po ang buong katawan ko. Ang init sa pakiramdam. Para ako sinusunog ng buhay. Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa'yo, anak?
Talagang halang ang kaluluwa ng babaeng yon at mas lalo ka pa niyang pinahihirapan. Hindi ka ba talaga niya titigilan? Parang gusto ka na niyang patayin. Ano pong ibig sabihin niyo, Aling Gladys? Kilala niyo po ang gumawa nito kay Joyce? Huwag mo nang alamin, iho. Dahil sigurado naman akong hindi mo paniniwalaan kahit pa sabihin ko sa'yo ang totoo. Ayoko pong isipin to pero may kinalaman ba rito si nanay? Pakiusap, Ronald. Umuwi ka na lang. Baka mamaya kapag nalaman ng mangkukulam na narito ka ay mas masahol pa ang ipataw niyang kulam sa anak ko. Hindi ko kakayanin kapag may masamang nangyari kay Joyce kaya pakiusap, umuwi ka na muna. Pasensya na po sa panghihimasok ko, Aling Gladys. Pero kung ano man po ang maitutulong ko, gagawin ko po. Umalis ka na muna. Hayaan mo na lang muna ako sa pag-aasikaso sa anak ko. Sige na. Walang nagawa ang binata kundi ang umalis. Lingid sa kaalaman ni Aling Gladys ay hindi dumiretso ng uwi si Ronald. At sa halip ay tumungo ang binata sa bahay ng isang magaling na albularyo na nakatira sa kabilang baryo. Kinabukasan, dala ang mga pangontra sa kulam, ay muling bumalik ang binata sa bahay ng mag-inang antingera. Oh Ronald, bakit bumalik ka? Hayaan po ninyo akong tumulong. Heto, may dala akong mga pangontra sa kulam. May basbas yan ng isang magaling na albularyo. Ang sabi niya, kailangan niyo pong maisuot to kay Joyce nang sa ganun makaya niyong gapiin ang mangkukulam. Tatablahin po nito ang mga sumpang ipinataw kay Joyce at doon na kayo kumuha ng pagkakataon upang kalabanin ang mangkukulam. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa po nagkamali kahit kailan si Tata Manuel. Alam niyang isa kayong antingera. Kaya lang dahil sa malakas ang mangkukulam, hindi niyo alam kung paano ito kakalabanin, lalo na't buhay ni Joyce ang nakasalalay rito. Ang sabi ni Tata Manuel, may takot pong bumabagabag sa puso niyo kaya hindi po matibay ang ginagawa niyong ritual upang pigilan ang kulam. Nahulog ang panga ni Aling Gladys dahil sa mga sinabi ng binata. Aminado naman siya sa kanyang sariling may agam-agam nga siya sa kanyang kakayahan bilang isang antingera. Pinanghinaan siya ng loob sa isiping hindi niya kayang iligtas ang anak mula sa kinakaharap nitong kapahamakan. Umalpas ang mumunting luha sa kanyang mga mata, subalit agad din naman niya itong pinunasan. Pinapasok niya si Ronald sa kanilang tahanan at kinuha mula rito ang mga pangontra na ibinigay ng albularyo. Isinuot niya ang isang pulseras na may palawit na maliit na kahoy. May nakaukit ditong mga letra na hindi niya mawari kung anong lengguwahe. May isang kwintas din itong binigay na may palawit naman na isang pangil ng puting aswang. Mukhang tumatalab nga ang mga pangontra. Mahimbing na ang tulog ni Joyce. Maraming salamat sa iyo, iho. Walang anuman po yun, Aling Gladys. Sige po, mauna na po ako Dadalaw na lang po ulit ako bukas. Sige Ronald, mag-iingat ka sa pag-uwi. Kinagabihan ay isinagawa na nga ni Aling Gladys ang ritual ng pagkilala at pagkausap sa mangkukulam. Gamit ang kanyang isip ay nagawa niyang pasukin ang utak ng may sala. Doon niya nakumpirmang si Aling Rowena nga ang kumukulam sa kanyang anak. Kaya naman ginawa niyang sumanib sa katawan nito. Nagpupumiglas pa si Aling Rowena at pilit siyang pinaalis sa katawan nito. Nagsusumigaw si Aling Rowena kaya naman nakita niya ang pagbukas ng pinto at pumasok si Ronald. Ma, ano po nangyayari sa inyo? Ako ito, Ronald. Si Gladys. Ang nanay mo ang kumukulam sa anak ko. Siya ang kumukulam kay Joyce. Manahimik ka, babae! Umalis ka sa katawan ko ngayon din! Huwag mong bilugin ang ulo ng anak ko! Ano pong nangyayari sa inyo, Ma? Nahihintakutan na si Ronald sa nasasaksihan. Naririnig niya ang pagpapalit-palit ng tinig ng ina at ni Aling Gladys. Alam kong mahal mo ang nanay mo, Ronald. Kaya rin hindi ko sinabi sa iyong hinala kung ang nanay mo nga ang kumukulam sa anak ko. Patawad, iho. Pero kailangang pagbayaran ng nanay mo ang ginawa niya sa anak ko. Walang hiya kang babae ka! Pasalamat ka at may proteksyon ka!
Kung hindi, sabay sana kayo ng anak mong malandi ang pahihirapan ko hanggang sa mamatay kayo! Ma? Ano pong sinasabi nyo? Kung ganun, totoo palang ikaw ang mangkukulam? Nararapat lang yun sa kanila, anak. Hindi ako makakapayag na ang katulad lang ni Joyce ang makakatuluyan mo. At isa pa, dahil sa kanila, nalulugi ang negosyo natin. Hindi po nila kasalanan na mabenta ang produkto nila. Saka may sariling pag-iisip ang mga tao. Ang babaw naman na naging dahilan nyo para ganunin yung tao. Ano ba, Ma? Nasa tamang katinoan pa ba kayo? Huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yon. Nilalandi ka niya. Walang galang, walang respeto sa akin. Kahit ano pang sabihin mo, Rowena, mali ka pa rin. Pinalalaki mo ang isang bagay na pwede naman sanang daanin sa mabuting usapan. Manahimik ka! Umalis ka sa katawan ko kung ayaw mong magaya ka sa anak mo! O baka gusto mong tuluyan ka nang hindi makabalik sa katawan mo? Tama na po. Bawiin nyo na po yung kulam kay Joyce. Ayoko pong pati kayo mawala sa akin. Iniwan na tayo ni tatay tapos pati kayo mawawala rin. Mamamatay kayo kapag nagawa ni Aling Gladys na maibalik sa inyong sumpa. Hindi niya yun magagawa, anak. Ano akala mo sa akin? Mahina? Palalalain ko pa ang sitwasyon ni Joyce. Ngunit bago pa man magawa yun ni Aling Rowena, ay agad nang umusal ng orasyon si Aling Gladys. Nagawa niyang sakta ng Ali bago pa niya lisanin ang katawan nito. Sumuka ng dugo si Aling Rowena. Napakarami nun. Dahilan upang manghina ang mga tuhod nito. Anong nangyayari sa akin? Hindi ito maaari. Hindi! Bakit niyo kasi ginawa yun? Patawad, anak. Naging makasarili ako. Hindi ko inisip ang kapakanan mo. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Aling Rowena. Batid niyang hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Noon niya lang napagtanto na hindi sa lahat ng pagkakataon siya ang malakas. Ngunit huli na para magsisi. Nilagnat siya ng mataas hanggang sa kinumbulsyon na siya. Napasigaw ng malakas at napahagulgol na lamang ang binata nang tuluyan nang malagutan ng hininga ang kanyang ina. Nay, Ano, anak? Kumusta ang pakiramdam mo? magaan na po ang pakiramdam ko, Nay. Mabuti naman kung ganun. O siya, ipaghahanda lang kita ng pagkain nang makakain ka na. Tignan mo yan, nangayayat ka na agad. Sige po, Nay. Salamat po. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti nang gumagaling si Joyce. Nawawala na rin ang mga sugat at bulutong tubig sa kanyang katawan. Nang makabawi ng lakas at nagagawa niya ng tumayo at maglakad, ay magkasama sila ng kanyang ina na dumalaw sa lamay ni Aling Rowena. Nakikiramay kami, iho. At sana'y patawarin mo rin ako. Ayos lang po. Alam ko pong nagawa niyo lang yun para isalba ang buhay ni Joyce. Sa katunayan nga po, ako po ang dapat na humingi ng tawad dahil sa ginawa ni Mama. Joyce, natutuwa ako at magaling ka na. At sana mapatawad mo si Mama. Huwag kang mag-alala, Ronald. Napatawad ko na siya. At aminado akong may kasalanan din ako. Kung sana, hinabaan ko pa ang pasensya ko sa kanya, hindi sana magkakaroon ng alitan sa pagitan naming dalawa. Hindi na sana to nangyari at hindi na sana lumala ang sitwasyon. Naiintindihan ko. Minsan, may mga bagay lang talaga na hindi natin kontrolado. Kaya nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin alam. Na ikasisira na pala natin. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari at ituring na isang masamang bangungot yon. Siya nga pala, mukhang sa'yo ang anting-anting na ito, Joyce. Nakita ko sa mga gamit ni Mama. Pasensya na talaga. Makaraan ang ilang linggo mula nang mailibing si Aling Rowena, tuluyan ang bumalik sa normal ang buhay ni na Joyce at Aling Gladys. Isang umaga habang nagtitinda sila sa palengke, may narinig silang balita tungkol kay Ronald. Ayon sa mga kakilala,
ibinenta na nito ang kanilang bahay at lupa. Napag-alaman nilang bumalik ito sa probinsya ng kanyang ina at doon na raw maninirahan pansamantala upang makapagpahinga mula sa lahat ng mga nangyari. Habang nagpapalit ang mga araw, unti-unting bumalik ang sigla ng tindahan ni Aling Gladys. Tuloy ang buhay. May mga bagong mukha at customer na dumadating. At si Joyce ay naging abala sa pagtulong sa kanilang negosyo. Hindi man perpekto ang kanilang sitwasyon, natutunan nilang harapin ang bawat hamon ng buhay ng may lakas at pagtutulungan. At sa wakas, natagpuan nila ang katahimikan na matagal na nilang hinahangad. Malayo sa mga alitan, intriga, at mga sumpang bumalot sa kanilang buhay noon. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli! Ay nako, talaga naman. Simula pa lang ng araw ko, malas